Okay, I'm ready na. Buris. Okay, good evening. Sa gabing ito, narito pala ang inyong lingkod, si Brother Bal na isang end-time message believer, no? At nandito rin tayo bilang representative sa iglesia na itinayo ni Kristo, hindi doon sa una, kundi dito na sa the end of time. So ang iglesia ng Panginoon, meron yan hanggang sa the end of time or sa end time. Okay, puntahan ko lang muna yung True Church doon sa kanyang katangian, no? Hindi ko alam kung magagawa ko ng maikling ito. Punta muna tayo sa katangian, no? So, ang True Church, hindi natin aalisin ang kanyang katangian para makikilala natin. Una, Mateo 16:18, sabi doon, itatayo ko ang aking iglesia. So, automatic si Kristo ang may-ari ng iglesyang itatayo niya dahil sabi niya itatayo ko. So dito mapapansin natin na yung aral sa iglesia na itatayo ni Kristo, yun din ang otoridad at hindi isang organisasyon at hindi isang denomination ang may authority doon sa iglesia, True Church na itatayo ni Kristo. At dito makikita rin natin ang True Church nandun sa kanya ang bunga. Sabi rito sa Mateo 7:16, sa kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Sabi ni Kristo, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. So ang True Church sa kanyang katangian kailangang ibunga niya ang katotohanan, ibunga niya ang buhay at ibunga niya yung daan para makabalik ang tao. So katangian na ng True Church yan. Ang True Church hindi mo siya makikilala sa label niya, no? Ako yung ganito o ganyan. Kundi makikita mo yung kanyang karakter, gawa at yung bunga ng pananampalataya. Kasi sabi ni Kristo ang mga gawa ang magpatotoo. Kung hindi kayo makasampalataya, so ibubunga rin yon at may resulta ang kanyang pananampalataya. So ang True Church sa katangian niya sa Romans 8:9, ibig sabihin dito, sabi ni Paul, kung walang Espiritu ni Kristo, hindi siya sa kanya. So kung True Church ka, dapat alam mo na ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo o si Kristo ang nananahan sa iyo. So katangian pa rin ng True Church na ating binabanggit dito. At ang True Church, isang katawan lang ang claim. Hindi ito maraming katawan, isa lang. Kasi sabi sa Episo 4:4-5, isang katawan at isang pananampalataya. So ang True Church, mula pa doon sa 33 AD hanggang 2026, consistent yan. Tuloy-tuloy yan na pinamamahalaan ng Espiritu Santo at kiniklaim din ng Espiritu Santo na mayroon ding True Church hanggang sa ngayon. And I'm one of them sa True Church na yan. At sinasabi din, ang True Church tinawag na haligi at saligan ng katotohanan, no? Tinawag na haligi at saligan ng katotohanan. So, pag sinabing haligi, filler yan. At pag sinabing haligi at saligan, ibig sabihin, nandun yung truth, saligan at iniingatan yung katotohanan. So yan ang True Church. So hindi sapat na sabihin yung pangalan para maging True Church ka. No, kasi doon sa early church hindi naman sapat yung label na dala-dala kundi sa early church namamayagpag yung gawa ng Espiritu Santo at yung truth ng aral na dala-dala nila. Yun ang katangian ng True Church na nakikita natin. Hindi yung sa pagtawag lang ng salitang Kristo, sa salitang Jesus, hindi doon. Kasi maraming gumagawa niyan sa Mateo 7:21, no? At hindi naman sila nakakapasok. Okay, so ipapasok pa natin yung ibang mga sitas dito. So ang True Church, nakikita ang gawa ng Espiritu Santo. Katangian tapos gawa ng Espiritu Santo. Bakit? Ang True Church, templo ng Diyos. So kung naging templo ng Espiritu Santo ang mga apostol, ang True Church ngayon sa 2026, sa end time, kaming mga bride of Christ, meron ding pananahan ng Espiritu Santo. Bakit? Yun ang sinasabi sa unang Korinto 3:16. Basahin natin, kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. So ang True Church, siya yung nagiging pabilyon ng Espiritu Santo. No? Kitang-kita natin yan. So dapat makita yung mga katangian na yan sa True Church na pinag-uusapan natin. Ano pa? Ang Espiritu Santo ang bumuo sa katawan. So ang True Church, involved ang Espiritu Santo sa pagbubuo doon. Kasi sinabi niya sa unang Korinto 12:13, binabautismuhan tayo sa isang Espiritu.
upang maging isang katawan. So ang Espiritu Santo ang bumubuo kasi siya rin ang nagbabautismo sa Espiritu. Lahat ng binautismuhan sa Espiritu, yun ang nagiging isang katawan ngayong 2026. Yan ang true church na nakikita natin ayon mismo sa Bible. Hindi lang doon sa brand name niya kung ano yung pinaregistered, no? Hindi lang, dapat nandun yun. Bautismado sa Espiritu, pagkatapos ang Espiritu din ang siyang nangangalaga at bumubuo sa katawan na yon. So true church, pinag-uusapan natin, hindi siya organisasyon lamang na okay, naging organisasyon tayo, naging denomination kasi meron tayong bylaws, meron tayong ganitong karang. Hindi lang. Kailangan nandun ang Espiritu Santo na siyang higit na may otoridad na pinagbuklod niya ang bawat membro doon. O kasama sa true church yun. Yes, bakit? Ang Espiritu Santo ang gabay sa true church. Okay, basahin natin. John 16:13, ang Espiritu ng katotohanan ang gagabay sa inyo sa buong katotohanan. Kaya sinugo yung Espiritu Santo upang siyang magturo sa true church. Ay mas maganda siguro kung ang Espiritu Santo ang magturo sa true church. Tiyak, hindi magsisinungaling. No? So diyan, ipinapakita natin yon na isa sa dapat nating makita kung ano ang true church ngayon. So ano pa ang true church na pwede nating sabihin? Nandun din ang pag-ibig, kapayapaan at kabutihan. So, isa sa mga katangian ng true church, sa pagkakilanlan ng true church, nandyan yung pag-ibig, kapayapaan at kabutihan. No? So, nakikita natin yan mga kapatid. Ano pa ang pwede nating makita sa true church? Ang true church, andun ang katotohanan. Kasi hindi ka pwede maging true church na half-breed. Kalahati sinungaling, kalahati katotohanan. Kailangan, sa John 17:17, sabi doon, ang salita mo'y katotohanan. So ang buong katotohanan nandyan sa true church ngayon 2026. Hindi pwedeng half-breed o hybrid. Kailangan buong katotohanan para sa true church. Okay, maraming salamat, Burista. Ayan, rinig po ako, mic check. Ng oras ko kasi nag-start agad eh. Paano lang, Kuya Biwerista, pa-reset ng oras ko. Kung okay lang. Ayun, magandang gabi po sa lahat ng 52 million viewers. Ayun. Thank you kay Kuya Biwerista na bigyan tayo ng pagkakataon na maibahagi sa maraming nakikinig ang pananampalataya ng tunay na relihiyon. Ang Iglesia ni Cristo na akin pong kinabibilangan. Ngayon, sa pagkakataong ito, sa palibasa, maiksi lang yung oras na ibinigay sa atin ni Kuya Host. Sisikapin namin na ma-share sa inyo yung aming pananampalataya sa maiksing oras lang. Ito. Papakita kami ng talata, sana ay masundan po ninyo at mapag-aralan ng mga nakikinig, lalo na ng mga kasama natin dito sa taas. Babasahin namin itong talata, saka namin ipaliliwanag kung bakit ito ang naging batayan namin sa pagtuturo na ang Iglesia ni Cristo na aming kinabibilangan ang tunay na iglesia. Sabi dito ni Pablo, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang pinag-uusapan po natin, alin ba yung tunay na iglesia sa panahon ngayon? Ang sabi dito ni Apostol Pablo, ito'y mabuti. Pansinin ninyo, ang tunay na iglesia, mabuti yan sa paningin ng Diyos. Ano pa?
nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Hindi ba ang tunay na relihiyon, ang tunay na iglesia, ang isa sa pinakalayunin ay magbigay ng kaluguran sa Diyos? Ito yan. Ngayon, ano ang dapat na mapansin ng bawat isa sa atin dito sa pahayag ni Pablo? Ang sabi niya, na siyang may ibig, ang Diyos, na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Tandaan natin ang isa sa paraan para ang tao maligtas, kailangan nandoon sa loob ng tunay na iglesia. Paano maliligtas ang tao sa loob ng tunay na iglesia? Sapat na ba yung aanib lang? Hindi. Ang sabi dyan ni Pablo, mga kaalam ng katotohanan. O pwede kasing sabihin ng mga kasama natin dito sa taas na nalaman na nila yung katotohanan. Pero natitiyak po namin sa inyo, mga kaibigan namin, na itong mga katotohanan ito ay hindi nila nalalaman hanggang ngayon. Ano-ano yan? Ang sabi, may isang Diyos. Teka, huminto muna tayo dito. Sa ibang mga relihiyon ba, ang paniniwala nila ay may isang Diyos? Nalaman ba nila ang katotohanan yan? O pwede nilang sabihin, oo, pero ano ang paniniwala ng karamihan, lalo na sa mga kasama natin dito sa taas? May isang Diyos daw, pero ano? May tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Na kung bibilangin natin, hindi isang Diyos yan. Tatlong Diyos yan. O kaya kapag kang isang relihiyon naniniwala dyan sa Trinidad, dito pa lang bagsak na sa pahayag ni Pablo na may isang Diyos. Sino ba yung isang Diyos na yan? Ang Ama. Teka, si Labsong ba naniniwala na may isa lamang Diyos, ang Ama? Hindi, kasi ang paniniwala ni Labsong, may Diyos, isang tunay na Diyos, yun ang makapangyarihan sa lahat, ang Ama. May isang Diyos pa, si Jesus. Ang paniniwala ng mga saksi ni Jehovah, si Kristo, isang Diyos lang. Hindi siya yung makapangyarihan sa lahat. Mamaya, ano ang masamang ibubunga pag tinanggap natin yan? Ang sabi pa dito, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Teka, suriin ninyo yung relihiyon na kinabibilangan ninyo. Ilan ang tagapamagitang kinikilala sa relihiyon ninyo? Isa lang ba? Sa mga Katoliko, napakarami. Hindi lang si Kristo ang pinaniniwala ang tagapamagitan, kundi maging si Maria. Maging ang mga santo at santa. Diyan palang bagsak na Paano mo sasabihin tunay na iglesia ngayon ng Katoliko? Doon sa pahayag na isang Diyos at sa isa pang pahayag na isa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ay bagsak na ang Katoliko. Kaya mag-isip-isip yung mga nasa Katoliko. Ano pa ang okay. Sige. Sige. Pero pwede ba ma-reset yung oras? Kasi natigil ako Sige. Dito, ang isa sa pinagtatalunan hanggang ngayon, ano itong katotohanan na to? Ang sabi, ang taong si Kristo Jesus. Ano ba paniniwala ng nakararami? Liban sa iglesia ni Kristo. Si Kristo, hindi tao. Diyos raw. May iba naman naniniwalang tao pero Diyos din. Yun bang nakalagay sa Biblia? Tao na Diyos pa? Hindi. Ang sabi, taong si Kristo Jesus. Kaya sana magkaroon ng evaluation, magkaroon ng listahan yung mga nakikinig. Ito bang tatlong katotohanan ito ay pasok sa mga turo o aral na taglay ng relihiyon na inyong kinabibilangan? Isa lang ang Diyos, yun ang Ama. Isa lang ang tagapamagitan, yun ay si Kristo. At si Kristo, tao sa likas na kalagayan. Ito sa mga kapatid na nakikinig sa comment section. Itong tatlong ito na mga katotohanan na itinuro ni Pablo. Ito ba ay nasa iglesia ni Kristo nasa tunay na iglesia ni Kristo sa kasalukuyan na lumitaw sa Pilipinas? Ito bang tatlong katotohanan ito ang itinuturo sa iglesia ni Kristo? Paki-comment nga dyan sa baba. Kaya sana magsuri ang mga nakikinig po.
Kailangan ang katotohanan taglay ng isang tunay na relihiyon, sapagkat kung wala, ay hindi natin masasabing yan ay tunay na iglesia. Ayan, thank you. So, maraming salamat sa platform na ito dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na maipahayag ang tunay at totoong aral sa loob ng saksi ni Jehovah. Ayan. So, una, dahil ang topic natin ay True Church. So, ano ba ang True Church? So, ito ay kapag sinabing church, ito yung grupo ng mga mananampalataya. Ayan. So, ibig sabihin, true church, totoong grupo ng mga mananampalataya. Ayan. So, magbibigay ako ng mga pagkakakilanlan kasi hindi natin makikilala ang tunay na iglesia o tunay na relihiyon sa pangalan lang. No. Kasi, halos more than 40,000 religion ang iisa ang pangalan na ginagamit ang salitang iglesia. Ayan. So kung diyan natin titignan sa pangalan na yan, yung totoong relihiyon, eh maliligaw tayo. So kailangan doon sa characteristics nung tunay na relihiyon noong unang siglo, doon natin makikilala ang tunay na relihiyon sa ngayon. Ayan. So paano ba natin makikilala? So meron tayong 4 na teksto na gagamitin na kung paano natin makikilala ang tunay na relihiyon sa ngayon. O ang pinakauna, Juan 17:6-26. Ayan. Sabi dito, sa 26, ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo at patuloy itong ipakikilala para maipakita nila sa iba ang pag-ibig at ipinakita mo sa akin at ako ay maging kaisa nila. O, si Jesus mismo ang nagsasabi na ipinakilala niya ang pangalan ng kanyang ama. Ayan. So, ipinakilala niya. Sabi niya dito, ipinakilala ko sa kanila. So, ibig sabihin, meron siyang tinutukoy na isang grupo na pinakilala niya yung pangalan ng kanyang ama. Ayon. So, kung ang isang religion ay hindi ipinakikilala ang pangalan ng kanyang ama na si Jehovah, so ibig sabihin, wala na siya doon sa tunay na relihiyon na nagsasabing sila ay tunay. Ikalawa, 1:13:35. Sa 1:13:35, ang sabi, 1:13:35. Pwede ninyong ilista. Ayan. Sa 35, paano ba makikilala ang tunay na mga alagad ni Kristo? Ayan, sa 35, ang sabi, kung mahal ninyo ang isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Ayan, so paano ito maipapakita ng mga tunay na mga alagad ni Kristo sa ngayon o tunay na relihiyon sa ngayon? So maipapakita ito kung ang isang organization na nagsasabing sila ay tunay, so dapat hindi sila nakikisangkot sa digmaan. Sa mga digmaan, hindi rin sila sumusuporta dapat sa mga digmaan. Kung ang isang organization ay sinusuportahan ang pagsusundalo upang makipagdigma, eh hindi masasabi yon na mahal ng isa't isa ang isang kapatid. Kasi ang tinutukoy dito ni Jesus,
yun mismong isang organisasyon o isang grupo ng mga mananampalataya dapat nun nagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. Hindi maipapakita na ang pag-ibig sa isa't isa kung nakikisangkot sila sa mga digmaan, nakikisali sila sa mga digmaan. For example, ang Ukraine at Russia, parehong Orthodox, pero sila mismo nagdidigmaan sa isa't isa. Hindi makikita doon ang pagiging tunay na relihiyon. Kasi sila mismo nagpapatayan. Hindi ba? So, ganun din sa ngayon. Kung lahat ng relihiyon na naandito sa ngayon, nakikiisa sa ganong mga gawain, sumusuporta sa pakikidigma, hindi sila matatawag na tunay na relihiyon. Ayan. Ikatlo, 1519, hiwalay sa sanlibutan. Sabi ni Jesus, ang mga alagad niya dapat hiwalay sa sanlibutan. Paano ba magiging hiwalay sa sanlibutan? So, ang sanlibutan na tinutukoy dito ay ang sanlibutan na kung saan pinamumunuan ni Satanas yung mga taong masasama. So, alin ba ang tinutukoy na pinakapangunahing masamang bagay dito sa mundo? Politika. Kung ang isang relihiyon ay nakikisangkot sa politika, hindi matatawag yan na hiwalay sa sanlibutan. Dahil sila mismo, nakikisangkot sila sa politika na isang pinakamaruming bagay dito sa mundo. Paano matatawag na sila ay tunay kung nakikisangkot sila sa politika at halos lahat ng naandito sa ngayon ay nakikisangkot dyan sa politika na yan. Na kung saan, sa darating na hinaharap, Daniel 2:44, lahat ng kaharian dito sa lupa, aalisin yan. So, aling kaharian dapat ang suportahan ng tunay na mga tunay na grupo ng mga mananampalataya o true church? Dapat yung isang kaharian lang na ipinangaral ni Kristo. Mateo 24:14. Kaharian ng Diyos. Yun dapat ang suportahan. Hindi ang kaharian ng taong ito. Ng tao sa ngayon. Ikatlo, unang 3:10. So, ang anak ng Diablo makikilala, tsaka ang anak ng Diyos. Makikilala sila. O sa mga gawa, kung papaano nila ikinakapit yung mga natututuhan nila. Doon yon. So, doon sa 4 na yun na teksto na ginamit ko, doon pa lang makikilala na kung sino ang tunay na relihiyon sa ngayon. Una, pinakilala ang pangalan ng Diyos. Ikalawa, may pag-ibig sa isa't isa. Ikatlo, hiwalay sa sanlibutan. Ikaapat, nagpapakita ng pagsunod sa mga pamantayan ng Diyos. Doon makikilala ang anak ng Diablo at anak ng Diyos. Okay, thank you. Okay, magandang gabi po. Sa pangalan po ng Church of Christ, isang grupo pong naniniwalang si Kristo ay tunay na Diyos na nag-anyong tao. Sa amin po kasi talaga, napakahalaga po sa amin yung salitang katotohanan. Lagi niyo po yung naririnig sa akin ang katotohanan, ang katotohanan. Bakit po mahalaga sa Church of Christ ang katotohanan? Sapagkat si Jesus po ay katotohanan. Hindi po kami pumapanig sa mga maling aral, maling interpretasyon, self-interpretation ng mga kasulatan. Kasi labag po sa aming pamantayan na ang katotohanan ang sign ng true church. Kaya nga po mahalaga sa amin yung sinasabi sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia ng Diyos ay haligi at suhay ng katotohanan. Si Kristo po ay katotohanan, ang ulo po, ang utak po ng iglesia na nagtatag nito ay katotohanan, kaya ang daladalang aral po ng Church of Christ ay katotohanan. Ngayon po, paano po natin masasabi na ang grupong yan ay katotohanan? Unang-una, siya po ay hindi makasarili. Mahalaga sa kanya ang katotohanan. Kaya nagtatanong, isa sa mga slogan po ng Church of Christ, yung pag-ibig. Sapagkat ang sabi nga po, ang banal na espiritu, ang guide ng iglesyang ito. Ang nagtuturo po sa Church of Christ ay ang Espiritu ng Diyos. Bakit po? Sapagkat taglay po namin ang katotohanan.
Ang sabi nga po sa Juan 1:4-26, ngunit ang banal na Espiritu na ipadadala ng Ama sa aking pangalan ay magtuturo sa inyong lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo lahat ng sinasabi ko. Sa makatwid po, mahalaga po ng True Church, ang guide po nila ang Espiritu ng katotohanan o ang banal na Espiritu. Ngunit kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, siyang magpapakita sa inyo ng buong katotohanan. Sa makatwid po, mahalaga po sa Church of Christ ang salitang katotohanan, the truth, si Christ ang truth, at ang dalang aral ng iglesia ay truth. Kaya nga po, makikita po sa Church of Christ yung Espiritu ng Diyos, yung bunga ng Espiritu. Sapagkat sinasabi po sa aklat ng Mateo 21, ang sabi doon, makikilala ang puno kung mabuti o masama sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. Ngayon po, ano po ba yung bunga ng Church of Christ? Pag-ibig. Dahil po sa aming pag-ibig, hindi po kami judgmental sa iba. Kaya minsan napag-iinitan ako minsan mga tao ito kasi pinipilit nila ako maging mapaghatol sa kapwa. Hindi nga po yun ang nature ng Church of Christ. Kaya nga sabi ko, katulad na ng pag-uusap sa mga dinuguan, ang Church of Christ po naniniwalang bawal sa amin. Pero sinasabi po namin, hindi namin hinahatulan ang mga kumakain ng dinuguan. Sapagkat sinasabi ni Jesus ay hindi nagpapadumi sa tao ang pumapasok sa bibig, pumapasok sa tiyan at idinudumi. Ang nagpapadumi sa tao, yun nanggagaling sa puso na lumalabas sa kanyang mga bibig, mga pagsisinungaling, etc. Tiyo ba pag-ibig yun? Naiiwasan ang gulo? Sa amin, ganito kami, pero walang paghatol sa mga bagay na walang kinalaman sa kaligtasan. Mahalaga sa amin ang pag-ibig, mga kaibigan, sapagkat ang pag-ibig po ang bunga ng Espiritu. Hindi po kayo mapaghatol. Yun po ang aming dalang aral. Ikalawa po, kami po ay nagtataglay ng kapayapaan. Bakit po ang iglesyang ito ay nagtataglay po ng kapayapaan? Sapagkat hindi nga kami judgmental. Iniiwasan namin ang paghatol sa kapwa. Maayos kami magsalita. Hindi kami one-sided. Hindi kami naninindigan sa gusto ng grupo. But naninindigan po kami sa paniniwala po ng Biblia. Mga kaibigan, ang bunga po ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan. Masaya po kami nag-share sa inyo ng Word of God. Hindi po kami mga nagmumura, nanglalait, nangahawak. At kung meron man po kaming kapatid na gumagawa ng ganyan, yan ay aming sinasaway. Kasi ang bunga namin ay joy. Ang joy, ang Word of God ay ligaya. Hindi course ang dapat na lumalabas sa bibig. Kaya sa aming kasalanan ang magmura. Kasalanan ang manglait. Hindi yan source of joy kapag itinutolerate ninyo sa ang inyong mga kasama na manglait, mangalipusta, mangbintang at manakit ng damdamin ng iba. Sa makatwid po, ang Church of Christ po ay nagtataglay po ng Espiritu ng Diyos. Ang Holy Spirit po ang guide ng Church of Christ na nagtuturong si Kristo po ay Diyos. Sa katunayan po, taglay din po namin ang gentleness. Kaya baga malumanay kami magsalita kapag Church of Christ na natural po namin yung malumanay na magsalita sapagkat kami po ay nagpapakita ng pagiging maamo. May pagtitimpi rin po ako kahit nga po bilang halimbawa po ng pagiging timpi sapagkat makikilala sa bunga bilang representante ng Church of Christ kahit ako'y pinapalibutan ng maraming mga paninira, sinisigawan, nilalait. Kung ano-ano masamang pananalitan ibinabato sa akin, ako po'y malumanay na sumasagot sa kanila. Sapagkat yan po ang turo ng Church of Christ. Dapat makita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kapayapaan, patience, joy, gentleness, at pagtitimpi. Para ikaw'y masabing kayo nga ay kabilang sa True Church. Mga kaibigan, ang Church of Christ po ay may magandang slogan. We are saved, but we are not the only saved. We are Christian, but we are not the only Christian. We are the true church, but we are not the only true church sapagkat naniniwala po ang Church of Christ na ang lahat ng grupo, hindi man siya kabilang sa aming grupo, ngunit kung sila nagtataglay ng katotohanan, sila may kaligtasan din naman. May kapayapaan at magtatanggap din sila ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Sapagkat kami po nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Hindi makasarili,
hindi mapaghili, hindi seloso, hindi selosa, kami lang ang tama, lahat kayo mali. Hindi po yan bunga ng Espiritu, bunga po yan ng sanlibutan. Ang bunga po ng Espiritu ay pag-ibig. We are saved. We are not the only saved. We are Christian. We are not the only Christian. We are the true church, but we are not the true church. May kasalanan. So unang-una po magandang gabi sa ating lahat sa 49 trillion viewers, no? Patutunayan ko ho na ang kinaaniban kong iglesia, ang Iglesia Katolika Apostoliko Romana, ay ang tunay na iglesia sa tatlong pamantayan. Una ho, ang iglesia na ang iglesia na nag-exist during the time of first century. Ikalawa, ang testimony ng mga early Christians, no, ng mga early church fathers. And ikatlo, ang authority ng church, no. Una is paano ko nga ho ba nasabi na tao dito na kami ho ang tunay na iglesia. So, una ho, yung source of truth natin po lahat, which is ang Bible, is nakanon po yan ng Catholic Church, no? During the time of Pope St. Damasus, siya po ang nag-decide ng first canon na 73 books, no? Na if I'm not mistaken, year 382 AD, no? So, isa ho yun sa ebidensya na nag-exist na po ang Iglesia Katolika at year 33 AD. Ngunit wala na hong ibang Christian denomination noon or church po ng Christian kundi ang Iglesia Katolika lang ho, ano, kasapagat kung babasahin ho natin yan, no, sa Book of History, dahil recommended naman ho ng Biblia ito sa 8:8 ng Job, ang sabi, read the Book of History and see. At anong mababasa natin sa Book of History? According to the New Book of Knowledge Encyclopedia, volume 16, page 187, yung Catholic Church po is yung first existence ng Catholic Church is nag-exist na po during the time of Pentecost or during the time of Christ himself, no? So malinaw naman mga kapatid, no? And ang una ko nga hong pamantayan is so yun, no, so ngayon base ho sa ebidensya na nilatag ko, no, kasi hindi lang naman po ako puro claims dito, hindi lang naman po claims ng claims ko, di maglalatag din ho ako ng ebidensya para maka-avoid po tayo sa fallacy na tinatawag po nating appeal to ignorance fallacy po, no, para po maiwasan natin yung burden of proof, no. Ang ikalawa kong pamantayan para matawag ho nating tunay na iglesia ang isang iglesia ay ang testimony po ng mga early Christians, no. Example ho, sila ang mga early church fathers, sila Saint Antioch, sila Saint Jerome, sila Saint Athanasius, specifically po si Saint Athanasius, no, na siya po ang nagpahayag, no, sa Council of Rome, no, isa po sa mga early church councils ng iglesia po na tinatag ni Cristo, ang Council of Rome na 27 po ang canon na ilalagay sa New Testament, no. And anong iglesia ang pumapaloob sa council na yun? Ang Catholic Church po, no. So and again po, no, so yun po, yun isa po sa mga pamantayan ko doon is ang testimony po ng mga early church fathers and sa Bible po, no, na ito pong Bible na ginagamit ho natin bilang ating source of truth, na-compile po yan ng Iglesia Katolika Apostolico Romana at si Pope ng mga early church councils, the Council of Rome, the Council of Carthage, and the Council of Hippo, no. And si Pope St. Damasus po ang nag-decide, no, na 73 books po ang final canonization na ilalagay. Ngayon sasabihin nyo, randomness lang naman ang nilagay dyan na Iglesia Katolika. Ay, hindi ho, no, sapagkat kung titingnan nyo ho doon sa konseho na yun, no, sa councils na yun, is napakaraming manuscripts po ang hindi nilagay sa canonization. So pinag-isipan pong mabuti ng mga early church fathers kung ng mga church councils kung anong canonizations po ng books ang ilalagay. And ang ikatlo po ay ang authority ng church, no. So ang supreme authority po ang iglesia po na itinatag ni Cristo ay ang iglesia na ang iglesia pa na yun specifically po ang iglesia doon sa Roma, no, na yung iglesia ho doon sa Roma
na may supreme authority po sa no, sa tawag dito na Catholic Church po, no. So yun po ang pangatlong pamantayan, no. And yung hindi pala sa akin kundi tatlong pamantayan na masasabi natin kung bakit nga ba masasabi natin na tunay na iglesia ang iglesyang kinaninaban mo. Una, nag-exist na yan during the 1st century or 33 AD to be specific. And ano nga lang ba ang church na matitrace back mo during the 1st century? Ang Catholic Church po, no? Matitrace back mo yan into tawag dito apostolic succession, and yung ginagawa ng dating iglesia, no, na pagse-celebrate ng Eucharist, no, na nakikita po yun na evidence sa archaeological evidences na sa mga cave po, yung mga Christians po celebrate ng Eucharist doon na hanggang ngayon ipinagpapatuloy po ng Iglesia Katolika, and other sacraments po, no, na mababasa ho natin sa Biblia, no. And ayun ho, kung hindi ho tatanggapin ng mga kapwa ko ho representative dito na naglatag po ako ng outside from the Bible, nasa kanila na ho yun. Kasi sabi ho sa 15:9 ng unang 1, may dalawa po tayong uri ng pagpapatotoo, ang pagpapatotoo ng Diyos at ang pagpapatotoo po ng mga tao, no? Sapagkat hindi naman ho lahat ng ginawa ni Kristo ay nakasulat sa Biblia, gaya ng ating mababasa sa 21:25 ng 1, no? And ikalawa po, gusto ko lang po i-call out na yung no, na may naglatag ho kasi dito, di na lang ho natin papangalanan, na about daw ho sa Santissima Trinidad, no. Unang-una lang, no, ang topic ho natin dito, true church, hindi ho true God, no, hindi ho true God ang topic natin dito, or true essence, or true nature of God, kundi true church po, no. So dun pa lang, wala na po sa kayusan yun. Yan, no, sabi niya po sa San Pablo, 14:40 ng unang Korinto, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kayusan. So matatawag mo bang tunay na iglesia yan kung wala sa kayusan, di ba? And ikalawa ho, no, and ikatlo ho, and kami ko mga Katoliko, no, wag ho sana tayong gawa-gawa ng doktrina na kung wala ho kayong mababasa sa Catechism of the Catholic Church na sinasabi po, no, na ginagawa po naming mediator ang mga saints namin, no. Yan po ay mga intercessors, no. So magkaiba po ang mediator sa intercessors, no? Magkaiba po ang essence and epistemology po ng mediator sa intercessor, no. Kasi itong mga santo, kung babasahin mo sa 8:3 ng Apokalipsis and sa 5:8 ng Apokalipsis, ay nag-i-intercede talaga sa ating mga tao, na yung mga prayers natin dinadala sa langit. Maraming salamat po. God bless. Okay, maraming salamat, Biorista, sa pagkakataon na ito sa punto ng rebuttal, ano. So dito po mga kapatid, bilang isang Bride of Christ, bilang tagapagtaguyod ng mensahe dito sa end times, no? Bilang end times believers na Bride of Christ. So ang rebuttal ko, patutunayan natin na ang true church sa rebuttal natin, dapat meron silang sugo, messenger na propeta. Yan ang true church. Ang true church sa 2026, dapat meron silang tinatanggap na sugong propeta. So dito gigibain ko na yung apostle, no? Kasi ang apostle sa 33 AD yan eh. Tama na may mga apostle at apostle succession. Pero pagdating dito sa end times, hindi pwedeng apostle dito. Kailangan dito prophetic ang sugo. Okay, so dahil tinitindig natin yung ganung puntusan, pupunta tayo ngayon kay Hagay. Ang sabi rito sa Hagay 1:13, then speak Hagay, the Lord's messenger, in the Lord's message. So hindi ito apostolic succession na, kundi prophetic messenger of God ang sinusugo dito. Bakit mga kapatid? Sapagkat si Hagay ay isang propeta. So pagdating sa end times, bilang end times believer, tinatanggap namin, no,
na dapat sugo na propeta. So dito, sasagasaan ko na yung may mga titulong kung ano-ano pang titulo. No? Bakit? Sapagkat binabanggit dyan na ang messenger, tagapagdala ng salita ng Diyos, ay propeta. Hindi pastor, hindi evangelist, hindi teacher, at hindi apostol. So ibig sabihin, kung merong apostol, dapat sasahod siya sa mensahe na salita ng Diyos na daladala ng propeta. No, sasahod siya. Kung may pastor man o evangelist, sasahurin nila ang daladalang mensahe ng propetang yon na ang tawag ay messenger na sugo. Yan ang true church. Kami po ay may sugo kaming propeta sa panahon na ito. Bakit propeta? Sapagkat sinabi sa Malakay 3:1, "Behold, I will send my messenger." Ang linaw dito na si John the Baptist ay sugong propeta. Hindi siya apostol, hindi siya pastor. Hindi rin siya bishop, hindi siya kardinal. No? Hindi rin siya sugong pabo. Sabi nga nila, so, hindi po ganoon. Propeta po ang sugo na dapat tatanggapin ng true church. Kaya kung true church ka, bakit hindi ka tumanggap sa sugong propeta sa panahon mo? Bakit wala kang alam? No? Ba't wala kang alam? Dapat alam mo yan sapagkat sinasabi yan. Ito pa, bakit propeta? Sapagkat ang messenger na propetang sugo, siya ang maghahanda ng daan ni Kristo. Bago dumating ang 33 AD, si John the Baptist bilang messenger na sugo, hinanda niya ang daan ni Kristo. Kaya sabi niya, narito ang kordero ng Diyos, yun ang sabi ng messenger na propeta. Naghanda siya ng daan sa first coming. Andito na tayo sa second coming. So ang true church, nasa second coming na ang true church. So kailangan dumating ang ministry ng sugong propeta dito para ihanda ang daan ni Kristo sa second coming. Ano ba yung mga sinusundan nyo? Hindi naman mga propeta yan. Magaling lang magdadaldal sa Biblia, pero walang prophetic ministry. Ang ginagawa, reading discussion doon sa salita ng Diyos. Walang prophetic revelation. Mga sablay na sugo, mga sablay na messenger. No? So dyan pa lang hindi true church yan. Ano pa? Ang iglesia sa Apokalipsis, laging may anghel. At ang anghel na dinidiscuss dito, katulad ng Revelation 2:3, sabi rito, to the angel of the church. So ang true church, meron siyang angel. Sino ang anghel nyo? Apostol pa rin, pambihira kayo. Hindi kayo true church. Wala talaga kayong kamuangan kung ano ang true church ngayon, 2026 o 20th century. No? To the angel of the church, sino yung anghel sa church? Propeta yan. Na siyang sasalo ng prophetic message na galing kay Kristo at dadalhin niya at magsasalita siya sa true church, sa iglesia. To the angel of the church. So hindi ito heavenly being, kundi ito'y angelos na messenger na propetang sugo para ibalita, ihayag ang propesiya na nakapaloob ang mensahe ni Kristo. So dito mga kapatid, kitang-kita natin yan. So ano yung angel of the church? Messenger, sugong propeta yan. Taong tagapagdala ng mensahe na galing doon sa prophecy. Kasi sinasabi ng Revelation 19 verse 10, si Kristo ang fulfillment ng propesiya. So ang dadalhin ng sugo, mensaheng propesiya, ayon sa Revelation 10:7, naganap na ang hiwaga ng Diyos. So dapat ang messenger na tinatanggap ng true church bilang sugo, may alam sa hiwaga. Hindi yung uulitin lang ng basa. Wala siyang prophetic revelation. Ang ginagawa niya, reading discussion, ulit-ulit lang ng basa, pero walang exposition. So hindi po true church yan, at hindi rin po yan true messenger para sa true church. Kaya ang true church tumatanggap ng propheticong messenger yan. So kaya natural na ang messenger para sa iglesia, 1 minute, no? Ay makikita natin sa Revelation 19:10, kasi tignan mo Revelation 19:10. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Ano ba ang prophecy? Mensahe ni Kristo. Sino ang magdadala? Sugong messenger na propeta. Ayon sa Revelation 10:7, kasi sinasabi sa 2 Peter 1:21, holy men of God spoke
as they were moved by the Holy Ghost. So ang messenger, tinawag na holy men, sugong propeta, na ang sabi dito, they were moved by the Holy Ghost. Ay mabigat yan. Kaya hindi kanyang kukwentuhan ng kung ano-ano. So ang true church, nahawakan nila, na-encounter ng true church, yung sugong messenger, holy men ng Diyos na nagdadala ng mensahe na galing sa prophecy. Okay, good evening. Ayun, magandang gabi ulit sa lahat. Ah, isa-isahin natin yung itong mga nagsalita sa taas para tutulan na yung relihiyon na kinabibilangan ng mga ito ay hindi naman tunay na iglesia. Unahin na natin ang isang kolorum na iglesia, si Is God, no? Is God, nagpapakilala na Church of Christ, pero ang isa sa aral niya, yung mga umaanib sa iglesia, binabautismohan sa putik. Meron ba na bang iglesia magbabautismo sa putik? Ha? Sinong apostol ang nagbautismo sa mga Kristiyano sa putik? Tapos magpapakilala ka dito, tunay na iglesia ka. Ha? Tandaan natin, wala sa Biblia iglesia ng tagkawayan, walang ganon. Ang nasa Biblia, iglesia ni Kristo. Si Isgad, nakiki-iglesia ni Kristo lang naman yan. Nung una, church lang naman pangalan yan eh. Yan, nilagyan lang ng of Christ eh. Sablay pa, ginawa pang Christ is God. Doon sa pinakita nating talata kanina, ang isa sa katotohanan na taglay ng tunay na iglesia, si Kristo, tao. Isa lang ang Diyos, yun ang Ama. Ang Panginoong Kristo sa likas na kalagayan, tao man. Hindi Diyos. Kaya doon pa lang sino man sa mga relihiyon dito sa taas, no? Alin man sa mga relihiyon dito sa taas, na nagpapakilalang di umano'y tunay na iglesia, pero ang pagtuturo, si Kristo ay hindi Diyos or hindi tao kundi Diyos, doon pa lang sablay na. Hindi po pwedeng sabihin yun ay tunay na iglesia. Ito naman, si Love Song. Pinatutunayan niya yung iglesia niya sa pamamagitan ng pangalan ng Diyos niya, Jehovah. Ikaw ba, Love Song, tatawagin mo ba yung tatay mo sa pangalan lang? Ha? Oy, Rolando. hindi mo man lang ba tatawaging ama? Hindi mo man lang ba tatawaging tatay? Diba? Para sabihin mo na Jehovah. Tsaka isa pa, yung terminong Jehovah, wala yan sa original language ng Biblia. Wala yan sa Hebrew at wala yan sa Greek language ng original language ng Biblia. Inimbento lang naman yan eh. Tapos magpapakilala ka, saksi ni Jehovah. Paano mo sasabihin tunay na relihiyon yan? Ha? Tapos sino ba tong nagsalita kanina, yung bumaba? Yung end times. Ewan ko kung sa kanila ko narinig yun na ang nakabuntis daw kay Eva, yung ahas. Pero magganon sa Biblia, ewan ko kung saan niya nabasa yun. Pero natitiyak ko sa Biblia, walang ganon. Nakabuntis kay Eva yung ahas. So kapakilala ka dito, tunay na iglesia. No, yan ay ilan sa mga sablay ng mga relihiyon na nagpapakilala dito sa taas na tunay. Yung mga Katoliko, paano magpapakilala ng tunay na iglesia yan? Di ba? Ang sinasamba, ang hinahalik-halikan, di ba? Ang dinadasalan, dinadalanginan, kahoy. Kung hindi naman kahoy, marmol, di ba? Bato. Meron pa nung nakaraan na kay MJS pa yung upuan.
Hinasamba ng Katoliko, upuan. Oh, paano mo sasabing tunay na iglesia yan? Balikan natin yung nilatag nating talata kanina. Ito, andali lang. Tandaan natin, ang tunay na iglesia, ang isa sa katangian yan, nagtataglay ng katotohanan. Ang itinuturo, salita ng Diyos mismo. Kung ano yung katotohanan na nakasulat sa Biblia, yun ang itinuturo ng isang tunay na relihiyon. Ano yon? Ang ilan sa halimbawa, isa lang ang Diyos. Yun ang Ama. Sapagkat ang Ama lang naman ang tinutukoy ni Pablo na isang Diyos. Mababasa yan sa unang Korinto 8:6. Hindi kasama dyan si Kristo. May isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Dito, bagsak na bagsak yung mga Katoliko eh. Masensya lang kanina, napuna tayo ni Kuya Buwerista. Pero yun ang totoo eh, napakaraming tagapamagitan. Diba? Christ is not enough. Kaya mayroon pang mga santo at santa. Mayroon pang Mama Mary na tagapamagitan. Dito sa pangatlo na katotohanan, ang taog si Kristo Jesus. Yan ang hindi matanggap ng iba. Diba? Sino sa mga relihiyon ngayon sa kasalukuyan ang nagtuturo ng Panginoong Jesucristo? Tao sa likas na kalagayan. At isa lang ang tunay na Diyos, yun ang Ama. Isa lang din ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, yun ang Panginoong Jesucristo. Hindi ba't ang Iglesia ni Kristo lang? Sa makatwid, ang Iglesia ni Kristo na lumitaw dito sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagkakasugo ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo sa kapatid na Felix Manalo ang siyang tunay na iglesia. Bakit? Sapagkat ito lang ang tanging relihiyon na nanghahawak hanggang ngayon sa katotohanan. Kaya dapat magsuri ang mga nakikinig. Ano po? Sana magsuri kayo. Alamin ninyo kung yun bang itinuturo diyan sa relihiyon na inyo pong kinabibilangan katotohanan. Sapagkat kapag ka taliwas sa katotohanan, hindi po yan tunay na iglesia. Yan ay iglesyang sa dyablo. Maraming salamat. Okay, maraming salamat muli. Okay, tignan natin kanina yung naging batayan natin, no? Yung 1:17-6:26 na kung saan ipinakilala ni Kristo ang pangalan ng kanyang Ama. Ang totoo, lahat ng mga relihiyon na naandito, nasa Biblia nila, yung pangalan ng Diyos. Pero itinuturo ba sa kanilang mga miyembro? Hindi. For example, nabanggit na rin ni Shin kanina ng isang iglesia ni Kristo na hindi raw tunay ang pangalan na yon. Pero sa kanilang pasugo, itinuturo si Jehovah ang tunay na Diyos. Itinuturo mismo ng kanilang pasugo. Si Jehovah ang tunay na Diyos. Ayun. So paano ngayon sinasabi nitong mga relihiyon na ito na sila ay tunay, gayong si Kristo mismo nagpakilala ng pangalan ng kanyang Ama. Ipinakilala, sabi ni Jesus sa 6, ipinakilala ko ang pangalan mo sa mga taong ibinigay mo sa akin. Sino yung mga taong iyon? O yung pinakilanlan ng pangalan ng Diyos, ng Ama ni Jesus. Yes, tatawagin natin siyang Ama, pero yung Ama mo ba, Shin, walang pangalan? Yun ang punto. Tatawagin mo lang bang Ama? Pag ipinakilala mo yung Ama mo sa ibang tao, Ama rin ang sasabihin mo? Hindi. So mali yung ganong pangangatwiran. O ikalawa, ang naging basihan ay pagiging tao ni Kristo. Maraming relihiyon ang naniniwala na si Kristo ay tao. Islam, Unitarian. Marami rin ang naniniwala na iisa ang Diyos. Unitarian, oneness. Totoo na ba sila? Dahil yon ang batayan? No. O kaya nga doon sa
sa bunga makikilala kung papaano makikilala ang tunay na mga alagad ni Kristo. Ikalawang ginamit ko kanina, 1:13-35. Lahat ba ng relihiyon ngayon nagpapakita ng pag-ibig? Sasabihin nila, yes. Kasi tumutulong sila sa kanilang mga kapwa Kristiyano, kanilang kapwa miyembro. Pero ang totoo, papaano maipapakita ang pag-ibig kung sila ay hindi nakikiisa sa digmaan? Bakit? Pag nagkaroon ng digmaan ang lahat ng mga bansa, sabihin nating magkaroon ng World War III. Ito bang mga relihiyon na ito na mayroong mga sariling sundalo? May mga miyembrong sundalo? Hindi ba ito makikipagdigma sa kapwa nila iglesia? For example, Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, Iglesia ni Cristo sa ibang bansa. Pag nagkaroon ng World War III, tulad ng nangyari noon ng World War I, World War II, Katoliko sa Katoliko, nagpatayan dahil sa pagtatanggol sa kanilang sariling bansa. Ganon din ang mangyayari pag nagkaroon ng World War III, hindi maipapakita ng bawat relihiyon na naandito na sila ay nagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa. Bakit? Sila mismo magpapatayan dahil sa pagtatanggol sa kanilang bansa. O dahil naandyan sila sa pwesto na kung saan kailangan nilang ipagtanggol yung kanilang bansa dahil sila ay sundalo. O kaya ang isang miyembro, ang isang organisasyon na kung saan sumasali sa mga digmaan ang kanilang mga miyembro, hindi makikitang tunay. Walang pag-ibig yon sa isa't isa. Ikatlo, hiwalay sa sanlibutan. Nabanggit ko kanina, 1:15-19. Paano masasabing hiwalay sa sanlibutan ng isang organisasyon, isang relihiyon na nagsasabing tunay? Kung hindi sila nakikisangkot sa politika. Bakit? O dahil nabanggit na natin kanina, ang politika ang isa sa pinakamaruming bagay dito sa mundo. Ayon yan sa mga historian. Ano pa ang patunay? Dahil itong mga politika na ito, itong mga kaharian na ito sa lupa, lahat yan aalisin. Aalisin lahat yan. Daniel 2:44, ano sabi? Daniel 2:44? Sabi, Daniel 2:44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian. O sabi doon, sa panahon ng mga haring iyon, ang mga haring tinutukoy dito ay ang mga kaharian dito sa lupa. O sabi, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasa kailanman. At ang kahariang ito, kaharian ng Diyos, ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon. Kaharian ng lahat ng mundo sa ngayon. At ito lang ang mananatili magpakailanman. Yung mananatili magpakailanman, yung kaharian ng Diyos na kung saan yan ang ipinangangaral ng mga saksi ni Jehovah sa buong mundo sa ngayon. Mateo 24:14. Diyan nakapokus ang mga saksi ni Jehovah sa pangangaral ng mabuting balita ng kaharian na kung saan yan lamang ang magiging pag-asa ng sanlibutan sa ngayon. Hindi ang mga kahariang ito dahil lahat yan ay wawakasan. Kaya ang lahat ng relihiyon na nakikisali sa politika sa ngayon, lahat yan hindi tunay. Kasi pinakilala mismo ni Jesus kung paano makikilala ang tunay na relihiyon. Una, makikilala kung ipinakikilala ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga miyembro. Ikalawa, may pag-ibig sa isa't isa. Hindi ipinapakita ng mga relihiyon yan. Sabihin man nila na ipinapakita nila yan. Pero pagdating ng digmaan, hindi maipapakita yan. Ikatlo, hiwalay sa sanlibutan. O lahat ng relihiyon sa ngayon, nakikisali, nakikisangkot sa politika. O yung dating aral ng Iglesia ni Cristo na bawal makisangkot sa politika, ngayon, andyan na sila. Meron ng mga miyembro na nasa loob ng politika. Di ba? O lahat ng naandito sa ngayon na nag-aangkin na sila ay tunay, lahat yan pag-aangkin lamang. Dahil lahat ng mga katangian ng isang tunay na relihiyon
nabanggit mismo doon sa mga tekstong binasa ko. Maraming salamat. Maraming salamat po mga kaibigan. Ang Church of Christ po kasi talaga mga kaibigan ay napakahigpit, napaka-professional, napaka-disiplina sa salitang katotohanan. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, katotohanan daw siya. Pero alam niyo po ba mga kaibigan, ang kanilang pananalita ay nagsasabi na ako daw po ay nagbabautismo sa putik. Sino bang tao ang papayag ng ganung bagay? At sino po bang tao ang magbabautismo sa putik? Wala po. Ibig sabihin po, nature po para nilang manira ng kapwa. Tama po ba? Ngayon kung nature po nila at hindi sila confident, buong buo ang confident nila na magsinungaling, wala sa kanila ang espiritu ng Diyos. Ang nasa kanila po ay espiritu ng kasinungalingan. Ngayon, kung taglay po nila ang espiritu ng kasinungalingan at normal sa kanila, confident sila at lingua franca ng Iglesia ni Cristo ang magsinungaling, ang tanong, sinong ama nila? Ayon po sa 1:8:44, kaya't mula sa inyong amang diablo at ang ibig ninyong gawin ay ang mga nais ng inyong amang diablo. Siya ay isang mamamatay tao mula pa sa pasimula at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsisinungaling siya, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan. Sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Tingnan niyo po si Shen, yung isang Shen, confident, buong buo. Ang boses niya, walang pagkabago ng boses. Confident. Anong sabi ng Biblia? Ang ama niya ay diablo. Kaya ang sabi niya, likas sa kanyang pagsisinungaling sapagkat siya ay anak ng diablo. Sa katunayan, maging yung kanilang sugo ay normal, kalikasan ang magsinungaling. Anong sabi niya? Siya ay anghel na umakyat sa silangan. Pero anong sabi po ng Gawa 1:8? Ngunit kahit isang anghel mula sa langit ay magpakilala, mangaral ng ebanghelyo, ang sabi, siya ay naway maparusahan. Ang sabi ni Jesus, may darating na anghel sa uling panahon. Pag malapit na akong dumating, magpapakilala ang anghel. Pero ang sabi, itakwil siya. Dahil ang dala niyang aral ay kasinungalingan. Ano bang aral niya? Umakyat daw siya sa silangan. Nag-self-proclaim siya daw ang sugo ng Diyos. Siya ang ibong mandaragit. Siya yung uod na gumagapang na si Jesus naman. Ang sugo sa huling araw na si Jesus. Likas sa kanyang kasinungalingan. Kaya huwag kang magtaka kung si Shen ay likas sa kanyang magsinungaling. Sapagkat ang ama niya ay diablo. Ang sugo nila ay diablo. At siya ay normal sa kanya. Namamana ang pagiging sinungaling. Mga kaibigan, isa pa itong si End of Time. Ang sabi niya, propeta. Ano po ang sabi ng propeta ng Panginoon sa huling araw? Marami ang magsisilabasang propeta. Bulaan po ang sinasabi, hindi mga tunay na propeta. At kanilang malilinglang marami. Sa kanyang paninilitan ng end of time, maniwala sa kanyang propeta. Sinong propetang yun? Ayon sa Biblia, sa huling araw, mga bulaang propeta. Sapagkat maliwanag, ang pinakikilala niya ay hindi propeta ng Diyos, kundi bulaang propeta. Na ang sabi niya, paniwalaan nyo ang aking pinapaniwalaan bulaang propeta na ang asawa, ang nakabuntis kay Eva ay ahas. Iyan ang propetang paniniwalaan nyo na nagtuturo na ang nakabuntis kay Eva ay ang ahas na luksok kay Adan. Mga kaibigan, huwag kayo maniwala sa taong ito. Yung una, sugong anghel. Huwag daw maniwala kapag may dumating na anghel. Ang sabi naman ni Jesus, nagbababala siya, mga bulaang propeta ang darating. Hindi naman pala mga tunay na propeta. Maliwanag po na hindi sila ang tunay na iglesia. Mga kaibigan, tandaan po natin mga kaibigan, itong saksi ni Jehovah, ano naman po ang gawain ng saksi ni Jehovah? Ayon sa kanilang aral, si Jesus ay hindi Diyos, anghel na nag-anyong tao. At yung taong yun na anghel ay sinamba. Mga kaibigan, ang pagsamba ay sa Diyos lang. Kung talagang si Kristo ay anghel, bakit siya tatanggap ng pagsamba?
ay anghel siya, nilikha siya ng Diyos. Ang pagsamba mga kaibigan ayon sa Church of Christ ay sa Diyos lamang. Kaya kung si Kristo ay anghel, bakit siya dapat sambahin? Ang pagsamba ay sa Diyos lamang mga kaibigan. Nakakalungkot isipin na ang saksi ni Jehovah ay nagdadala ng maling aral, ang iglesia ni Kristo nagdadala ng mga bulaang aral na kalikasan niya. At bakit ito nagpapakilalang propeta? Bulahan din naman pala, ayon sa Biblia. Ang Catholic po, na nagkiklaim na sila daw po ay ang true church sapagkat sila daw po ay konektado sa original. Ipalagay natin na konektado nga talaga at totoo naman. Pero ano po ang sinasabi ng Ezekiel 18:24? Ngunit kapag ang matuwid ay tumalikod sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan ayon sa mga kasalanan ginagawa ng masama, mabubuhay pa ba siya? Hindi. Lahat ng matuwid niyang ginawa ay hindi na aalalahanin pa dahil sa kanyang pagtataksil at kasalanan ginawa siya sa kanyang kasalanan siya mamamatay. Ano ang sabi? Hindi na aalalahanin ng Diyos kung kayo may konektado doon sa sinaunang iglesia sapagkat kayo nagtaksil. Mamamatay kayo, sabi ni Jesus, dahil sa inyong kasalanan. Ano po bang ginawang pagtataksil ng Church, Catholic Church? Sumamba sila sa rebulto, lumuhod na nalangin sa rebulto. Meron ba kayo nabalitaan na isang Hudyo na sumasamba, lumulod at tumingi ng tulong sa rebulto? Wala po. Saan napulot yung aral na yan? Kung wala pala sa Old Testament na yung mga Hudyo, mga Israelita ay lumuluhod na nanalangin at tumingi ng tulong sa rebulto, wala namang itinuturo ang New Testament. Wala itinuturo si Jesus at ang mga alagad niya. Kanino napulot nila yan? Sa mga hintil, sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila'y nagtaksil. Kung sila nagtaksil, ayon sa Ezekiel 18:24, kalilimutan na ng Diyos ang ginawa nilang kabutihan sapagkat sila nagtaksil. Mga kaibigan, sabi nila icon, hindi daw Diyos-Diyosan. Ano bang pagkakaiba? Para lang po yung packaging lang po ng mineral water. Iba lang ang pangalan, spring water, tsaka is God water. Ang laman pa rin ay tubig. Ganon din po. Hello, magandang gabi po ulit sa ating lahat, no. Kanina pa ako ready brother, no. Kanina pa nakahanda yan, no. Sabi na nga ba atake nila yung pagkakaroon ng rebulto naming mga Katoliko, pambihira naman, no. Kasi bro, no, ganyan kasi talaga ang hirap pagka bumabasa tayo ng Biblia pero hindi natin inaaral yung konteksto, no. Ano nga, point of order Kuya Isgad, magpe-present ako dito, point of order, no. Ano nga ba ang sabi ng ng Biblia patungkol sa pagkakaroon ng mga rebulto, no? Kung babasahin natin sa 3 Gs ng ikalawang kronika, no, ang Diyos, no, nagpagawa ng 2 rebultong kerubin, no, na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalang bahay. At yung kabanal-banalang bahay na yun, kung babasahin mo yun sa 3:15 ng unang Timoteo, yun yung iglesia o siyang haligi at saligan ng katotohanan na binigyan ng otorisasyon ni Jesucristo 2,000 years ago sa 16:18 ng Mateo hanggang 19 na hanggang ngayon na patuloy na nag-exist na ang Iglesia Katolika. So sa katunayan, no, na anong pinagsasabi nito na kaming mga Katoliko sumasamba sa rebulto, yung ba nakalagay sa aming doktrina? Hindi po. Sapagkat anong nakalagay sa aming doktrina? Base sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, na bine-venerate po namin ng mga image. So, sapagkat po binibigyan po namin sila ng honor, no. So napakasinungaling po nitong mga to, napakasinungaling na yung pinagsasabi nila na sinasamba daw namin ng rebulto, no, napakasinungaling nyo talaga, no. At kanino galing ang kasinungalingan? Gaya ng sinitas mo kanina, Kuya Isgad, kayo'y sa inyong amang Diablo, sabi sa 8:44 ng 1, no. So, bakit? Sapagkat ang mga nasa ng inyong ama nyo ibigawin. At anong halimbawa, no, yung kasinungalingan na pinagsasabi nyo na sumasamba kami sa rebulto, no, sapagkat nakalagay po sa doktrina namin, no, nakalagay sa aral doktrina namin na hindi po namin sila sinasamba, kundi po bine-venerate po namin at binibigyan po namin ng karangalan at paggalang gaya po ng ginawa ni
ni Josue, no, sa 7:6 ng Josue, na nagpatira pa po siya sa kaban ng tipan na ipinagawa ng Diyos sa 3 ng ikalawang kronika. No? So yun. So again naman mga kapatid, nakita nyo, hindi nila napabulaanan. No, na yung pagkakaroon ng rebulto ng mga Katoliko, yung pagsamba, hindi na napabulaanan na mali yun. Kasi bakit? Isa sa mga pero mamaya ko na isisita sa conclusion yun. Pero yun, no, again, no, ikalawa, ipupunahin ko to si Shin, no, sa pinagsasabi niya na na marami daw kaming tagapamagitan, hindi ho, no. Ang tawag doon, Shin, no, ayusin natin yung comprehension. Ang tawag ho doon ay intercession, no. Yun yung word na hinahanap mo, no, hindi po mediator kundi intercessor, no. Yan ay yung mababasa sa unang Timoteo 2:1, na may mga intercessor, no. Shin, no, lingit sa iyong kaalaman, Shin, para kasi mag-aral tayo ng linguistics, no. Magkaiba ang intercessor sa mediator, Shin, no. Yun ay nilinaw na aming Santo Papa, no, na si Maria ay intercessor at hindi ko mediatrix or hindi mediator, no. Basa-basa din tayo, Shin, pag may time, no. Pero yon, and din, ang isa din sa ang ko kay Kuya Isgad, hindi ko sana siya atakin, kaso pinagsimulan niya ako, yung way, yung pinagsasabi nito na bawal daw magsaway ng dito daw maging mahinahon sa pagsasaway, maling-mali ho yun, kapatid, no, sapagkat ang sabi ho sa ikalawang Korinto 14-5, suwayin mo ang nasa maling katwiran, o na sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na gumigiba sa mga kuta, no. At paano mo dapat sawayin? Sabi niya po sa San Pablo sa 1:13 ng Tito, suwayin mong may kabagsikan sila. Kaya hindi ko maintindihan ito pinagsasabi ni Kuya Isgad, no, na kapag na maling way ng pananaway yung yung tawag dito, yung mabagsik, no. Kaya hindi ko alam sasabihin nito na maling-mali daw na hindi naman ganoon ang katuruan ng Biblia, kasi even si Kristo sinabihan, no, sinitas mo na nga kanina, no, sa 8:44 ng sinabihan na ama ng ang ama ng mga sinungaling na Hudyo nito ay ang Diablo, no. And naman ang kay Kuya Labsong naman, ang gusto ko lang pabulanan ay doktrina nila na si Jesucristo daw at si Anghel Michael ay isa lang. Wala naman ho tayong mababasang doktrina na ganoon sa Biblia, no. No, iyon ho ang isa sa wala ho tayong mababasang ganoon sa Biblia. And isa pa ho, no, ito si Shin, bakit ho nagpapasako pa rin ho kayo sa lumang kautusan, no? Kuya Shin, 7:12 ho ng Hebreo, ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Bakit nagpapasako pa rin kayo sa lumang kautusan? Sa 7:1 ng Levitico na pagbabawal ng pagkain ng dugo, lahat nga ng pagkain ay nalinis na ng Diyos, ba't bakit pinagbabawal pa rin sa inyong pagkain ng dugo? Nagpapasako pa rin kayo sa lumang kautusan. Kaya nga ang tawag sa inyo ay sa bagay, kayo nga naman pala ang modern day Jew, no. Kayo ang mga modern day Jew na nagpapasako pa rin sa lumang kautusan, no. Pero yun lang, no, gusto ko lang ulit linawin sa latag ko na kami ho ang tunay na iglesia sapagkat kami lang ho ang matitrace back during the time of Christ. Ikalawa, yung Bible ho na gamit nyo ay kinompile po ng Catholic Church na kinanon po ng mga church council. So ang nagkanon po niyan ay ang Council of Rome, Council of Hippo, and Council of Carthage, no. Sa first century. Yun na po, salamat. Ay, okay. Okay. Okay, bro. Ako pala ang yes. Okay. Yun. Okay, so again, ang ipupunto ko lang dito, no, gaya nga ng kanina ko pang sinasabi, no, na may yung tatlong pamantay na inilatag ko, no, para mapatunayan ng iglesia, tanging iglesia Katolika lang ho ang nagtataglay nun. Ang pinakapunto ko ho dito, yung Biblia ho na ginagamit ninyo sa pangangaral ninyo, na mga bulaang aral ninyo, no, sapagkat
no, yan po ay utang ninyo sa Katoliko, sapagkat ang Katoliko ho, no, kung babasahin po natin in history, dahil recommended naman po ng Biblia yan sa 8:8 ng Job, na read the book of history and see, and kung babasahin niyo po sa history, no, yung pong canonization ng Bible is nagawa po yan in Council of Rome, Council of Hippo, and Council of Carthage. And again, sa New Testament, yung canon ng New Testament, ang nagpahayag po niyan ay si Saint Athanasius, isa po sa mga early church fathers, or isa sa mga early Christians na nagpapatunay na kami pong Iglesia Katolika ay nag-exist na po during first century, na yun po ay hindi nyo kayang pabulaanan, sapagkat kayo ho, no, dahil hindi nyo ho yun kaya pabulaanan, kung sasabihin nyo po kung saan mababasa sa Biblia yun, no, ay maling-mali ho yan, no, sapagkat hindi ho porke na yun hindi nakasulat sa Biblia ay mali na yan po ay ang tanong ho na ngayon ay tanong ho yan ng demonyo, no. And ang ikalawa ko hong punto, yun nga po, yung tatlong pamantayan, Iglesia Katolika lang ang nagtataglay nun. And tapos din, no, kitang-kita naman natin, no, again, kitang-kita natin mga kapatid, no, hindi nila napabulaanan. Bakit? Isa sa mga patotoo ng Diyos, 21:15 ng Lucas, sapagkat bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan na hindi masasalansang ng lahat ninyong ganid. Pro Deo et Ecclesia, mga kapatid. Yun lang. Okay po, salamat po. Base sa napansin niyo po ba, parang silang walang maipinta sa aral sa Church of Christ. Ano po, napansin niyo kanina, sila ay nagbabatuhan, pero walang maibato. Yung isa kasi bumato, personal attack, nagbabautismo daw ako sa putik. Yung isa naman, dapat daw hindi mapayapa ang pagtutuwid ng isang mali, kundi pagsik. Siguro, ang ibig niya sabihin siguro, dapat ay galit o pasigaw. Hindi rin naman patungkol sa aral, ano. Kaya mga kaibigan, mapapansin nyo, ang Church of Christ po talaga ang nagtataglay na tunay na aral. Pero sa kabila ng ganyang bagay na alam naman po namin na kami nagtataglay ng tunay na aral, hindi naman po namin sinasabing kami lang. Kasi nga kami ay pag-ibig, yun ang pamantayan ni Jesus. Kasi ang sabi kasi ni Jesus dun, kung hindi laban sa atin, kapanalig natin. Sila kasi, sila lang lahat ang ligtas. Napapansin nyo ba? Sa amin kasi, we are Christian, but we are not the only Christian. We are saved, but we are not the only saved. We are true church, but we are not the only true church. Lahat po ng iglesia, hindi man sila kaanib ng aming grupo, kasama sa grupo namin, kung sila nagtataglay ng tunay na aral, truth, ang dala nilang aral, sila may kaligtasan, may tunay na iglesia din naman. At matatawag natin sila ay Kristiyano. Sa mga din, mapapansin nyo, po kami pag-ibig pero sila parang mga selosa. Itong isa seloso, kami lang ang ligtas. Hindi ba seloso? Ang pagiging seloso, pag extreme man na siguro, parang nawawala na sa hulog. May pagkasinungaling daw, nalipol na yung truth church para lumabas na sila lang ang tama. Sila yung tunay. Kami hindi. Hindi namin pinapangalan na yung truth church ay nalipol. May Bible . Yung Biblia, ang iglesia, ang utak ng true church yung Biblia, kaya nag-e-exist siya hanggang sa panahong ito. Mga kaibigan, tandaan niyo po, ang Church of Christ po ay pag-ibig, katotohanan, ang dalang aral. Kami po hindi mapaghatol sa kapwa. Yung mga bagay na patungkol sa pagkain, sa inumin, ay hindi po namin hinahatulan yung mga bagay na yan. Basta sa amin, kasalanan ang kumain ng dinuguan, di ba? O kasalanan ang pag-inom ng alak. Pero hindi po lang kami paghatol doon sa mga umiinom, tsaka doon sa kumakain ng dinuguan. Ang patungkol sa pag-iinom kasi, ang hinahatulan lang namin yung mga maglalasing. Pero hindi maglalasing, walang kaming hatol doon, mga kaibigan. Hindi kami masyadong sensitive. Itong mga ito, sensitive, lagi naghahanap ng perfect. Kasi Kristo nga, hindi perfectionist . Kaya may kasabihan kami, in essential unity, in non-essential liberty. Sa mga walang kinalaman sa salvation, malaya kami magpahayag, 'di ba? Kasi hindi naman yun na bahagi ng pagliligtas o part ng
Ayan, so thank you. Muli na nakita natin yung inilatag natin kanina. So saan nila ako binanatan? Sa paniniwalang si Jesus ay si Miguel Arcangel. Si Miguel Archangel na paniniwala namin. Pero doon sa mga teksto na ginamit ko na kung saan sa kanila patungkol, wala silang nai naibato tungkol sa akin doon. Bakit? Dahil yon ay totoo na nagaganap sa loob ng mga saksi ni Jehovah. Di ba? So 1:17-6-26, ipinakikilala namin ang pangalan ni Jehovah bilang isang tunay na mga alagad ni Kristo. Kahit may mga pangalang Jehovah sa mga Biblia ng mga naandito ngayon sa taas, Iglesia ni Cristo, End Time, Sky is God, ganun din sa Catholic, pero hindi nila ipinapangaral yan sa kanilang mga miyembro. So hindi sila yung tinutukoy ni Cristo na ipinakilala sa kanila, yung mga tao na binigyan ni Jesus ng kung saan ipinakilala yung pangalan ng Diyos. Hindi sila yon. Hindi yung mga nandito ngayon na nag-aangkin. Yung ikalawa, yung pag-ibig, aminado sila na lahat sila na naandito ngayon ng mga relihiyon ay nakikisangkot sa mga digmaan dahil meron silang kanya-kanyang sundalo sa bawat relihiyon nila. Yan. Pagdating ng digmaan, sila mismo ang magpapatayan dahil digmaan yan ng mga bansa. Hindi ba? Tulad ng World War I at World War II. Sila mismo ang nagpapatayan. So, hindi pag-ibig yon sa isa't isa. Yung ikatlo kanina, hiwalay sa sanlibutan. Ang politika ngayon, na kung saan lahat ng relihiyon ngayon ay nakikisangkot, hindi yon pagiging hiwalay sa sanlibutan. Ayan. So baka sabihin naman ng iba na naandito, bakit yung mga Israelita noon pinayagan makipagdigma? Nasaan ba tayo ngayon? Na under tayo ng kautusan ng Kristo. Hindi na nung panahon ng mga Israelita. Ano ba ang itinuro ni Jesus? Pag-ibig sa isa't isa. Yun na. Hindi na tayo doon sa panahon ng mga Israelita noon. Kaya maliwanag dito sa discussion na ito na mga saksi ni Jehovah ang tunay na nakakasunod sa mga pamantayan ng Biblia na sinabi ni Jesus at mga pagkakakilala ng tunay na relihiyon. Ayan. Thank you. Okay, sige. At ako'y nakabukas ng mic. Okay, maraming salamat mga kapatid dito sa conclusion natin. Ang conclusion natin, ang true church may sugo na propeta. Yan ang conclusion natin. Anong conclusion natin? Ang true church may sugo na propeta. May batayan ba tayo? Meron. Ang conclusion may batayan eh. Babasahin natin ha. Episo chapter 4 verse 11. Binigyan niya ang ilan na maging propeta. So ang true church pala, sa conclusion natin, may propeta. Kaya nga madaling malaman yung mga faking churches. Ang mga fake na churches, hindi yan naniniwala na may propeta ang true church. Mas gusto nilang maniwala sa bulaang propeta. Pero ang linaw naman nakalagay na naglagay ng propeta sa true church. Kaya ang true church, madaling makilala, naniniwala yan na may propeta sila. Ayan. Bakit? Pagkatapos ba doon sa early church na wala ba ang propeta? Hindi naman eh.
Sa Acts 13:1 nakalagay doon, may mga propeta sa iglesia. Yun pala ang true church, may mga propeta. Hindi yung mga parang nanguha ka lang ng mga tao dyan sa kalye, ng mga hand-pick up na teacher, hand-pick up na propeta. Hindi ganoon. No? Ang true church, sa New Testament, may mga propeta sa iglesia. Pag walang propeta ang iglesia mo, lumayas ka na dyan. Kasi nga ang true church, may propeta yan eh. Letra por letra, nandyan yan sa talata. Hindi lang yung bulaang propeta. Ang bulaang iglesia, mas gustong maniwala yan sa bulaang propeta din. Pero ang tunay na true church, yung true church, ang itinatayo niyan, tunay na propeta din. Kasi nakasulat eh. May mga propeta sa iglesia. O di basahin nyo ang Acts 13:1. Di ba? Bakit kailangan ng sugong propeta na messenger? Kasi nga ang Diyos at si Kristo na merong salita at ang iglesia na tunay magdadala doon ng salita ng Diyos ang messenger na propeta. So kailangan ng Diyos ang kanyang messenger na siyang propeta na magsasalita sa iglesia kasi yan yung pinaka-system ng Diyos. Sapagkat sinasabi doon, walang gagawin ang Diyos kundi ihahayag niya ang kanyang lihim sa propeta. Kawawa talaga itong mga bulaang iglesia kasi walang nahahayag na hiwaga. Bakit? Wala silang propeta eh. Basahin nyo ang Amos 3:7, Revelation 10:7. Ang true church mayroong sugong messenger na propeta. Oh, yan po ang pagkakakilanlan ng true church. So God bless you all, Burista.